Okay, next page naman tayo sa verse 10. Sabi dito na ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Wow! Tingnan nyo, no? Yung tinuturo ng simbahan sa atin, para magpalaing ka, do this, do that, do this, do that, do this, do that. Yun ang tinuturo ng church, ng ibang simbahan. Lahat ng reliyong ganyan. Kasama ng mga born again Christian, sama na kayo dito. Ganun din naman kayo eh. Yung ibang mga born again ha, hindi lahat. Yung ibang born again Christian ganito, do this, do that, do this, do that para ikay pagpalain. Pero ang sabi rito, no, ang lahat ng umaasa sa gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. O, di ba? Guys, Bible na may sabi, nasa sumpa daw yung mga umaasa do sa mga performance sila. Ulitin natin ha. Galatians 3:10. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Performance pa more. Ayan po yung sabi. Pagpatuloy natin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. So ang linaw dito na sumpain daw yung mga hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa kautusan. Guys, hindi po ako may sabi nito. Promise. Ayan, nakita nyo naman, no? China-challenge ko kayo, buksan nyo ang Bible nyo, Galatians 3:10, pareho tayo nang nakikita ngayon. Eto yun, no? Hindi po ako may sabi niyan. Binabasa ko lamang po yung ating nakikita. Kitang-kita nyo po ang ebidensya, Biblia po ang nagsasabi, sumpain daw yung mga hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa kautusan. Kaya kung ikaw ay Christians, ay ikaw ay under the law, nasa sumpa ka talaga. Kaya pala, no, dati-dati kasi, meron akong pastor, ang galing-galing niya magturo, napakagaling sa theology. Talagang aral na aral siya sa salita ng Diyos. Katunayan sa kanya ako nag-aaral, idol na idol ko talaga itong pastor na to. Pero nagtataka ako sa kanya, itong pastor na to masipag. Itong pastor na to ay mabait. Mabait, wala akong masasabi. Itong pastor na to ay napakatalino. Masasabi ko talagang napakagaling niya sa theology. Talagang matindi, malupit siya. Pero nagtataka ako, sa buhay niya, nangyayari kundi nagkakasakit, muntik na ma-stroke ang asawa, nilusob sa ospital na CT scan, tapos walang matirang bahay. Sabi ko sa sarili ko, ano to? Lord, bakit ganun? Kaya tuloy naisip ko, kasi bunga to ng paglilingkod sa Diyos. Yun din ang isip ko nun. Pag naglilingkod ka talaga sa Panginoon, talagang ikaw ang inaatake ng dyablo. Ganun pa yung mga isip ko nun eh. Kasi kami mga malalim sa salita ng Diyos, inaatake kami ng dyablo, kaya kami lalo naghihirap. So yun po yung tinatawag na supper gospel. Diba? Then I realize, nung nakalaya ako sa kautusan, doon ko na-realize na kaya pala kahit anong effort ko, sumula nung naging nagpakalalim ako sa salita ng Diyos, lalo na mag-asa akin ng kautusan. Kasi nga naman, kapag nagiging malalim ka sa salita ng Diyos at mali yung gospel na natanggap mo, magiging strong sa iyo ang works. Kaya ang nangyayari sa iyo niyan, kung anong gawin mo para sa Diyos, pagpapalain ka, pero kung ano man yung mga hindi mo nagawa, hindi ka pagpapalain, yun ang resulta. Kaya ganun siguro kami. Kaming mga pala-aral ng salita ng Diyos nung araw. Kaya ko naman, piling yabang, pero di ko pala alam, nasa sumpa pala ako. Kasi napaka-strong. Tapos tinuturo ko pa sa congregation regarding dun sa mga perverted gospel na tinuturo ko dati. Doon ko na-realize na kaya pala nasa sumpa ang buhay ko kasi nasa kautusan pa ako. Pero nung lumaya ako sa kautusan, nung hindi ko na tinuturo ang kautusan, sa halip, by grace lang tinuturo ko na bago po ang buhay namin mag-asawa. Binago ho ng Diyos. Hindi ko na sasabihin kung gaano kami ka-successful, but isang bagay lang, tahimik na po ang buhay namin, pinagpalat, pinaboran po kami ng Diyos dahil doon sa ginawa ni Kristo na aming pinananampalatayanan. Kaya totoo po yung sinasabi ng Bible, totoo po yung sinasabi ng Biblia, na once ikaw ay under the law, malapit ka sa sumpa.
Kaya totoo tong verse na to. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang mga hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa kautusan. Ang problema kasi kapag hindi mo sinunod ng kautusan, nasa sumpa ka. Ang problema, ang tao, makasalanan. Yun ang di na-realize ng ibang mga Kristiyano o ibang mga pastor. Diba? Nasa bagsak nilang kalagayan, nakala nila kaya nilang sumunod sa kautusan, pero the point is, yung pa yung nagiging sumpa sa kanila. So verse 11, sabi rito, no, malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Guys, ang linaw-linaw na ng Bible, no? Ulitin natin, no? Malinaw na walang taong pinapawalang sala. Hindi ka nagiging banal sa paningin ng Diyos sa magitan daw ng pagsunod sa Diyos. Ano ba yung kautusan? Ang kautusan kasi purong tinuturo niya, sumunod sa Diyos, sumunod sa Diyos, sumunod sa Diyos, sumunod sa inuutos. Yung palang utos na yon, utos pala sa mga Hudyo yun. Tayo naman, sunod ng sunod. Hindi natin alam sa mga Hudyo pala yun. Yari. Kasi bakit? Hindi nag-divide ng scripture ang iba. Ang ina-apply natin pang Hudyo na. Tingnan yung mga ibang churches ngayon, di ba? Meron pa silang mga feast of the trumpet, feast. Naging Hudyo sila, meron pa silang menorah sa altar nila. Sabi ko, nangyari dito? Gusto nila maging Hudyo. Hentil tayo eh. Di ba? Kaya sabi rito, no, malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos. Papaningin ng Diyos to sa pamamagitan daw ng kautusan. Sapagkat sinabi ng kasulatan, pinapawalang sala ay nabubuhay dahil lamang sa pananampalataya. We are justified by faith alone. Again, we are justified by faith alone. Ang linaw nito, no? Basahin natin sa English. Sabi dito, no, the righteous will live by faith. Sabi sa King James, the just shall live by faith. Ito yung paboritong verse ni Martin Luther eh. Yung head ng Reformation. Tagalogin uli natin. Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan sapagkat sinabi sa kasulatan, pinapawalang sala ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya pala, pag tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, doon mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos talaga. At totoo pong nangyari po yan sa buhay po namin, kaming mga nasa full grace. Talagang makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos kapag hindi ka na umaasa sa sarili mo. Alam nyo kung ano problema nating mga Pilipino? Isinaksak sa atin ng mga matatatanda at isinaksak sa atin ng eskwelahan na sabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan ang doktrinang nilaso ng utak natin na kailangan meron kang gawin para ikaw ay pagpalain. Ang tanong, bakit? Sino ba ang nagbigay ng opportunity sa'yo? Tingnan niyo, no? Meron taong ganito eh. Ako, kubuti na lang nakapag-aral ako ng college kasi, di ba? So ang pagiging successful talaga ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya ang ginawa ko, nag-aral ako. O ngayon, sino ang nagmamalaki ngayon? Pinagmamalaki niya siya. Mabuti na siya ay may pinag-aralan. Pero hindi niya na-realize na ang Diyos ang nagbibigay ng opportunity para makapag-aral siya. Ang Diyos ang nagbigay ng mayamang magulang para siya ay pag-aralin. Ang Diyos ang nagbigay ng maayos na kalusugan para siya ay makapag-aral. Ang Diyos ang nagbigay ng tunay na pabor kung meron kang magulang na masipag din na magtrabaho para pag-aralin ka. Paano yung mga magulang na walang pinag-aralan? Paano yung mga anak o yung mga estudyante na maagang naulila, na walang pagkakataon mapag-aral kundi sila ay nagtatrabaho tapos nag-aaral, di ba? Paano yun? So ibig sabihin, wala dun sa performance talaga ng tao kundi nasa pabor ng Diyos. Kaya wala tayong pagmamalaki. Pero ang tinuro sa atin ng mga matatanda sa eskwelahan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang masakit pa nito, pati pastor nagtuturo ng ganito, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, di patay na tayo.
Taliwas sa salita ng Diyos. Pero maliwanag kasi dito, nasa Diyos ang awa, na kay Kristo ang gawa. Yun ang totoo nun. Nasa Diyos ang awa, na kay Kristo ang gawa, nasa atin ang pananampalataya. Kanino? Kay Kristo na siyang gumawa. Sino na itaas? Si Kristo, hindi tayo. Yeah? O ito yung sinasabi na yun. Pinapawalang sala na mabubuhay sa pananampalataya. Ang pinawalang sala dahil sa pananampalataya ay mabubuhay. Kaya kapatid, kung gusto mo mabuhay ng maayos bilang isang buhay Kristiyano, mabuhay ka sa pananampalataya kay Kristo. Yung success mo sa trabaho, yung pagiging manager o supervisor mo ngayon, na pinagmamalaki mo, yan po ay regalo ng Diyos sa iyo lang. Wala ka rin ipagmamalaki. Sa tingin mo ba, hindi magiging mabuti ang manager mo para i-promote ka kung hindi dahil sa ang Diyos ay nangusap sa manager mo na para i-promote ka? Dahil ba to sa iyong performance? No. No. Yan ang tinuro ng sanlibutan. Tapos tinuturo pa ng mga perverted na simbahan, ay patay na. Pero ang liwanag dito sa Bible, pinagpapala ng Diyos yung nagtitiwala lamang sa Kanya. Kaya sabi nga ni Pablo, we should live by faith and not by sight. Verse 12, ang kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos sapagkat sinabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Ang linaw, no? Sabi dito, no, ang kautusan, o yung, basta po tungkol sa pagsunod sa Diyos yan ay wala daw kinalaman daw sa pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, totoo na ang kautusan ay mabubuhay ka roon. Pero the point is, kaya mo bang sundin lahat ng utos ng Diyos? Ang mga Kristiyano, sabi nila, mahal ko si Kristo, kailangan mo tanggapin si Kristo, mahalin mo siya, relasyon sa Kanya para kay maligtas. Oh, really? Kaya mong mahalin si Kristo? O sige nga, kung mahal mo si Kristo, sabi di ba ni Jesus, di ba? If you love me, keep my commandments. Ang tanong, kaya mo bang i-keep ang Kanyang commandments? Sasabihin mo mahal mo ang Diyos. I don't think so na may kakayanan kang mahalin ng Diyos. Hindi niya kayang sumunod sa utos eh. Masakit, ang lahat ng utos ng Diyos, kailangan sundin mo lahat. Ay isa doon, hindi mo sinunod, sablay ka na. Ay yung mga na nagtuturo ng perverted, ang tinuturo sa atin, dalhin tayo sa kautusan. O di ba? Ang tanong, perpekto ba sila? Hindi ba sila nakapagsinungaling kahit sa isip? Hindi ba sila nakapagmura sa isip ni minsan? Di ba? Hindi ba sila, yun di ba? Ang tao ho kasi ay makasalanan. So paano mo masasabi masusunod mo ang kautusan? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wala kang kakayaning mahalin ng Diyos. Pero ang good news, dito kami pero ang good news, mahal tayo ng Diyos. Sa bagsak nating kalagayan, tayo ang dapat minamahal. Ang Diyos ay umaabot sa atin. Ang Diyos po ay buhay. Hindi siya dapat abutin. Tayo dapat ang inaabot dahil tayo ang patay, siya ang buhay. Kaya ang katuruan sa mga Kristiyano ay mahal tayo ng Diyos. Hindi yung mahalin mo ang Diyos. Ano ka? Hello? Babasa ka ng Bible? Di ba? Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi emotion. Ang pagmamahal sa Diyos may works. Kung mahal mo ang Diyos, sundin mo ang Kanyang utos. Ang tanong, kaya mo bang sundin ang Kanyang utos? Hindi. Kung hindi mo kayang sundin ng Kanyang utos, huwag ka na I love you, Lord. Hindi mo kaya siyang mahalin. I love you, Lord. Hindi totoo yan. Kasi bakit? Bagsak ang kalagayan mo. Hindi mo kayang sundin ng Diyos. Ang tanggapin natin katotohanan, mahal tayo ng Diyos. Yun. Yun ang good news. Hayaan mong siya ang magmahal sa iyo. Hayaan mong mahalin ka ng Diyos. Pero yung mahalin mo ng Diyos is isang suntok sa buwan. Di ba? Kaya hindi mo kayang sundin ang kautusan. Di ba? Dahil ikaw ay makasalanan.
Verse 13, tinubos tayo ni Kristo. Ayun na, si Kristo ng bida. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Nang siya isinumpa para sa atin. Eto na, nararamdaman ko na yung yung napaka-emotional ni Pablo dito. Sabi dito, no, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinusumpa ang mga bawat ibinitin sa punong kahoy. Si Kristo po ay sinumpa sa krus para mawala tayo sa sumpa ng kautusan. Kasi alam niyo po ang sumpa ng kautusan, hanggang ngayon meron pa rin yan eh. Kahit hindi ka naman Hudyo, nagiging sumpa na rin sa atin ng kautusan dahil sa mga maling turo eh. May sumpa po ang kautusan. Kaya kung ipinagmamalaki mo na sumusunod ka sa Diyos, nasa sumpa ka, kapatid. Pero kung pinagmamalaki mo na si Kristo ay may ginawa sa iyo, ikay pinagpalat pinaburo ng Diyos, niligtas. Di ba? Verse 14, eto bida, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang pinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din nating mga hentil. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, yun na yung logic, mga kapatid. Para pala tayo maging connected kay Abraham, si Kristo yung namagitan. Kaya sabi dito, no, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din nating mga hentil. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, si Jesus ang bida sa buhay talaga eh. Siya talaga ang the best. Si Jesu Kristo po ang pinakasentro ng Biblia. Ang Old Testament books ay anino lamang ni Kristo. Ang tunay na bida rito si Kristo. Ang kautusan ay anino lamang ni Kristo. Hindi po siya ang kaligtasan, ang kautusan. Si Kristo ang kaligtasan para ialis tayo sa sumpa ng kautusan. Diba? So yung mga tinuturo pala sa mga iba't ibang churches ngayon, taliwas dito oh. Baligtad. Sila do this, do that, do this, do that. Pero eto iba. Sinusumpa daw yung mga taong mahilig sa mga do this, do that, do this, do that. Eto yung tinuturo dito, baligtad pala. Tingnan nyo, no, ang mga tao, kasi problema, puro tayo Mateo, Marcos, Lucas 1. Oh, yun ang mga pinagtuturo ngayon ng mga churches eh. Matthew, Marcos, Lucas 1. Hindi ito binabasa ito, hindi ito binabasa. Itong Galatia, hindi ito binabasa. Kaya siguro kayo, karamihan sa atin, na-amaze, nabibigla ngayon. Kasi hindi nga ito tinuturo ng mga pastor sa atin. Itong Gospel of Grace ni Apostol Pablo, hindi kasi tinuturo. Ayaw kasi ng dyablo na ituro ito. Pero ngayon, anti-dyablo kasi ako, kaya tinuturo ko to. Anti-Satan kasi ako, kaya tinuturo ko to. Na kayo ay lumaya sa kautusan. At kayo ay magbalik loob sa Diyos sa magitan ng pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Yun po ang tunay na kalayaan.